Hinampas ng magnanakaw yung sandata kay Kang, sumisigaw sa galit at naglalayong saktan ng grabe o patayin yung bata. Pero mas mabilis si Kang kaysa sa inaasahan niya. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang mga paa at isang matalim na pagliko ng ulo, lumayo si Kang sa landas ng sandata, sakto sa oras. Habang naihilagan niya yung atake, napansin ni Kang na si Mo na pala yung direktang tatamaan. Imbes na matuwa na makitang nasaktan yung creep na sobrang persistent, nakaramdam si Kang ng pag-aalala para sa kaligtasan niya. Pero huli na, wala na siyang magagawa para pigilan yun. Si Mo naman, pinapanood yung atake mula umpisa hanggang dulo. Madali niyang maiiwasan yun o may harang man lang, pero hindi niya ginawa. Pagkatapos niyang ma-absorb yung magical orb, nag-i-itch na si Mo na makipaglaban. Kung ayaw siyang harapin ni Kang, sino pa ang mas magandang kalaban kundi itong lalaki? Yung preemptive strike, tumama ng malakas sa ulo ni Mo. Kahit na yung suntok na yon ay madaling makakapatumba o makakapatay ng isang tao, maliit na gasgas lang yung iniwan sa ulo ni Mo. Yun na yung kailangan ni Mo para kumpirmahin. Ngayon na may excuse na siyang makipaglaban, hindi niya inaksaya yung oras. Gumanti agad si Mo, nagbigay ng malakas na sipa sa tiyan ng magnanakaw. Dahil sa lakas ng suntok, nawalan ng kontrol yung magnanakaw sa sandata ni Kang, hindi sinasadyang itinapon ito sa hangin. Umikot yung sandata sa hangin saglit bago ito nahuli ni Mo, sakto bago tumama sa lupa. Walang inaksayang segundo, hinampas niya ito sa likod ng leeg ng bagbog na magnanakaw at hinayla yung pangit na lalaki papunta sa kanya sa isang mabilis na galaw. Pagkalapit ng magnanakaw, sinuntok siya ni Mo diretso sa mukha gamit ang brutal na headbutt. Parang nag-enjoy si Mo sa nakita niya, habang yung magnanakaw ay malapit nang mawalan ng malay dahil sa sakit. Hinawakan ng lalaki yung ulo niya gamit ang isang kamay, desperadong sinusubukang maibsan yung sakit. Akala niya tapos na si Mo pagkatapos ng suntok na yon, pero hindi pa pala, malayo pa. Hindi hahayaan ni Mo na makatakas yung lalaki nang hindi niya binibigyan ng tamang bagbog. Parang punching bag, sunod-sunod yung suntok na natanggap ng magnanakaw habang nagpapadala si Mo ng suntok kung saan at paano niya gusto. Minsan, ginagamit pa niya yung sandata ni Kang para mas satisfying yung parusa. Nagpatuloy yung walang humpay na suntok hanggang sa hindi na makayanan ng magnanakaw. Bumagsak siya sa lupa, nanginginig sa sobrang sakit, tumutulo ang luha sa mukha habang umiiyak na parang walang laban na bata. Nakatayo si Mo sa ibabaw niya, nakaramdam ng kasiyahan na tinuruan niya yung lalaki ng leksyon para hindi na ulit manggahas na umatake ng kahit sino. Pero yung mapang uyam ng ngiting yun sa mukha niya, mabilis na nawala. Napagtanto ni Mo na hindi niya gusto yung one-sided na boring na laban na ganito. Hindi ito masaya o kahit kaunti man lang na challenging para sa kanya. Inalala ni Mo kung ano yung naramdaman niya noong unang dumating siya sa Earth at nakipaglaban sa bully ni Lee o kahit doon sa isa pang lalaki na si H. Young. Mas magaling siya at mas interesting kaysa dito. Nagdesisyon si Mo, ang tanging taong karapat-dapat maging kalaban niya ngayon ay si Kang, wala nang iba. Saka lang niya naalala na pumunta siya dito para harapin si Kang, hindi itong pangit na lalaki. Mabilis siyang lumingon para tingnan kung nasaan si Kang, pero nagulat siya dahil nawala na si Kang. Mukhang sinamantala ni Kang yung pagkakataon para tumakbo habang abala si Mo sa magnanakaw. Para tapusin yung anti-bully job ni Kang, habang nagmamadali si Kang na makatakas ng mabilis at tahimik, hindi niya maiwasang magtaka kung paano palaging nahahanap at nagpapakita si Mo kung saan siya pumupunta. Hindi alam ni Kang na yung mukhang baliw na lalaki na parang nag-e-enjoy sa pakikipaglaban ay isang Diyos pala. Kahit ganun, sobrang abala si Kang sa pagtakas at pag-alis ng excited na mukha ni Mo sa isip niya kaya hindi niya napansin yung Dragonling. Yung maliit na butiki, mukhang distracted at obsessed sa kung ano sa kabilang kalsada. Habang dumadaan si Kang, aksidente niyang sinipa yung Dragonling sa likod, pinadala yung kawawang maliit na bagay na lumipad pasulong. Sobrang nagmamadali si Kang kaya hindi na siya huminto para tingnan kung ano o sino yung sinipa niya. Ilang sandali lang, nakarating si Kang sa bahay. Pumasok siya, casually sinipa yung sapatos niya at pinadala ito na lumipad sa buong kwarto, hindi man lang nag-abalang gamitin yung kamay niya. Ang isip niya ay punong-puno ng mga iniisip tungkol kay Mo at yung nakakatakot niyang mukha, laging mukhang pumped up at handang makipaglaban sa kahit sino. Sakto naman,
Yung kapatid niyang galing sa labas ay pumasok na may mapanuksong tono. Sumigaw siya, dumating na ang prosecutor. Ang 26 anyos na kapatid ni Kang, si Hina, ay nagdesisyon na magpalat ng career pagkatapos ng stalker case. Naging prosecutor siya na may layuning magdala ng hustisya sa mga malupit na kriminal. Pareho ang layunin ni Kang at Hina, pero mukhang magkaiba ang landas na pinili nila para maabot ito. Sa isang mapaglarong tulak, itinulak ni Hina si Kang, nakangisi habang muli siyang nang-aasar, sinasabing, "How dare you block the path of a great prosecutor?" Si Kang, halatang naiinis tulad ng kahit sinong kapatid, ay nagbabala sa kanya tungkol sa mga consequences kung gagamitin niya ang kanyang powers. Pagkatapos nun, kumalma na ang lahat. Pumunta si Hina sa kanyang kwarto para magpalit ng damit, pero bago yon, tinawag niya si Kang, hinihiling na gumawa siya ng ramen para sa kanilang dalawa dahil wala nang ibang makakain. Habang nakatayo si Kang doon, hindi niya maiwasang isipin yung wild na araw na nasaktan ang kapatid niya. Ang paraan ng pagkilos ni Hina ngayon, sobrang buhay at punong-puno ng energy, ay nagpataka kay Kang kung talagang nakamove on na siya mula sa insidenteng yun o nagpapanggap lang siya. Isang bagay na hindi niya ma-figure out. Para kay Kang mismo, ang paglimot sa araw na yon ay hindi option. Kinabukasan, habang ang lahat ay payapang papunta sa school, si Mo ay ganun din, pero imbes na may dalang backpack o kahit isang libro, ang dala lang niya ay yung sandata ni Kang at syempre, yung dragonling na nakapatong sa balikat niya. Ang kawawang dragonling ay mukhang bagbog at pagod, nagbubulungan ng mga paumanhin para sa pagkabigo niya kagabi, pero gaya ng dati, walang pakialam si Mo sa sinasabi ng maliit na nilalang. Ang ilang estudyante na naglalakad malapit, kasama ang bully ni Lee, ay hindi maiwasang tumitig sa maliit na dragonling, nagtataka kung yung bagay sa balikat ni Mo ay isang Kodo Dragon, pero walang naglakas loob na lumapit para alamin. Doon na may nakakuha ng atensyon ni Mo. Siyempre, si Kim Eugene yun, ang class president. Pagkakita niya sa kanyang maliit na kaibigang butiki, lumiwanag ang mukha niya sa excitement. Nagumpisa siyang tumalon-talon, halatang tuwang-tuwa na makita ulit ang kanyang kausap na kaibigan. Pero hindi nagtagal ang kasiyahan niya. Mabilis siyang pinaalalahanan ni Mo na oras na para tulungan siya sa pabor na hinihingi niya. Doon naalala ni Kim yung deal na ginawa niya nang pumayag siyang hiramin yung nagsasalitang butiki nung isang araw. Si Mo mismo ay walang gaanong impormasyon. Alam lang niya na yung taong hinahanap niya ay nakasuot ng kung anong klaseng maskara at protective glasses, pero sapat na yon para agad na malaman ni Kim kung sino ang tinutukoy niya. Sinabi niya kay Mo na nakarinig siya ng mga kwento tungkol sa lalaki, isang taong kumikilos na parang bully hunter, na kilala sa pagbugbog agad sa kahit sinong kumikilos na parang bully. Sa kasamaang palad, parang walang detalyadong impormasyon si Kim tungkol kay Kang maliban sa mga karaniwang chismis, na nagpa-disappoint kay Mo. Pero confident pa rin siya na magtatagpo ulit sila at sa susunod, nangako siya na hindi niya hahayaang makatakas si Kang ng ganon kadali. Ang hindi alam ni Mo, si Kang, yung mismong taong iniisip niya, ay naroon na, palihim na lumalapit at nagmamasid sa kanya mula sa likod. Hindi tumigil si Kang doon, lumapit pa siya lalo at sa horror ni Mo at ng dragonling, yumoko siya at mamulong, "Stay in your seat after class. I'll come find you." Pagkatapos nun, inalis ni Kang yung sandata niya, casually na dumaan kay Mo at nagpatuloy sa kanyang daan. Si Mo naman, hindi inaasahan na haharapin niya si Kang ng ganon kaga. Sobrang biglaan na kahit ang boses lang ni Kang ay nagpadala ng panginginig sa kanyang katawan. Pero pagkatapos ng lahat ng plano niyang patayin siya sa unang tingin, hinayaan ni Mo na umalis si Kang nang walang reklamo. Habang pinapanood kung paano kumilos si Kang at Lee, hindi maiwasan ni Kim na magtaka kung magkaibigan ba sila o may kung anong bagay sa pagitan nila na hindi niya alam. Dahil hindi niya alam kung sino talaga si Kang, naglakas loob siyang tanungin si Lee, sino ba yung lalaki na yon? Samantala, habang nakatayo si Mo doon, naghihintay sa pakikipagtagpo niya kay Kang pagkatapos ng klase, habang pinapanood kung paano siya nakakaalis sa isang salita lang, sumagot si Lee kay Kim Eugene, "Bully hunter." Mula sa sandaling yun hanggang sa matapos ang klase, hindi nawala ang umaasa at excited na ekspresyon ni Mo. Ang ideya na sa wakas ay haharapin niya ang isang taong karapat-dapat paglaanan ng kanyang oras ay nagpadama kay Mo ng kaba at excitement para pakalmayan ang sarili.
Paulit-ulit na sinasabi ni Mo sa sarili niya na kaya niyang maghintay hanggat kailangan kung ibig sabihin nito ay magkakaroon siya ng totoong laban. Mga estudyante, maliban sa night study group, ay malaya nang umalis. Nang walang inaksayang sandali, mabilis na natagpuan ni Mo ang class president na babae at ibinigay ang kanyang maliit na assistant na halatang nahihilo, sinasabi sa kanya na mayroon siyang importanteng gagawin. Walang pag-aalinlangan, masayang tinanggap ni Kim Eugene, halos parang ito ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa kanya. Kinuha niya ang maliit na butiki sa kanyang mga braso at nagsimulang maglakad papunta sa exit, hindi alam na kung pipigain niya ang Dragonling ng sobra, kailangan niyang harapin ang pagsuka nito doon mismo. Walang tanong o ibang ginawa, masaya siyang umalis sa classroom. Pagkaalis niya, at naiwan lang si Liho, biglang lumitaw ang isang kamay mula sa kabilang bahagi ng kwarto. Siyempre, si Kang iyon, na lumundag at nagpakita ng kanyang presensya. Ang pinakahihintay na sandali ay sa wakas dumating para kay Mo, at napagtanto niyang oras na para sa laban. Hindi nag-aksaya ng oras si Kang. Pumasok siya sa classroom, sinara ang pinto sa likod niya, at kinuha ang kanyang backpack. Sa isang kalmado ngunit sadyang galaw, kinuha niya ang kanyang training gloves at isinuot ang mga ito. Medyo nagulat si Mo, nagtataka kung gagawin ni Kang ang ginawa niya noon, nang ginamit niya ang kanyang sinturon para ibalot sa kanyang kamay para sa proteksyon at mas mahusay na performance. Habang isinusuot ni Kang ang kanyang pangalawang glove, tumingin siya kay Mo na may kuryusong ekspresyon at tinanong kung talagang mahal niya ang pakikipaglaban. Ang sagot ni Mo ay hindi inaasahan ni Kang. Umiling si Mo at direktang tinanggihan ang ideya, sinasabing hindi siya nakikipaglaban dahil gusto niya ito. Bago pa sila makapagpatuloy magsalita, ang talagang mahal ni Mo ay dumaan sa kanyang isipan. Una at pinakamahalaga, ito ay ang sakit at gulat na naramdaman niya kapag siya ay natatamaan. Para sa karamihan ng tao, ito ang huling bagay na gusto nilang maranasan, pero para kay Mo, ang pagtitiis ng ganong klaseng sakit pagkatapos ng libu-libong taon ay nagdulot ng kakaibang kasiyahan sa mga sandaling iyon. Pangalawa, ito ay ang nag-aalab na pakiramdam sa kanyang mga muscles, sumisigaw sa kanya pagkatapos itulak lampas sa kanilang limitasyon sa panahon ng isang galaw, at pangatlo, dahil sa loob ng mahigit 3 milyong taon, ang pakikipaglaban at pakikipagdigma ang tanging bagay na nagpadama sa kanya ng tunay na buhay. Sa mindset na iyon, naniniwala si Mo na hindi siya nakikipaglaban dahil gusto niya ito. Nakikipaglaban siya dahil ito ay pangangailangan para sa kanya, isang bahagi ng kanyang pag-iral. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, ang kanyang mukha ay bumaluktot sa isang nakakatakot at sobrang excited na ekspresyon na nagpatigil kay Kang. Sa sandaling iyon, hindi maiwasan ni Kang naisipin, ang lalaking ito ay talagang baliw, siguro isang psycho o mas malala pa. Hindi na inabala ni Kang ang pag-iisip ng labis tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Mo. Sa halip, binuksan niya ulit ang kanyang backpack, kumuha ng isa pang pares ng training gloves, at itinapon ito sa kanya. Umakto siya na parang naroon siya para sa isang friendly sparring match, hindi isang laban hanggang kamatayan. Hinayaan ni Mo na tumama ang gloves sa kanyang mukha ng diretso, sinasadya, hindi man lang kumurap sa impact, pero nagawa pa ring saluhin ang mga ito sa ere bago bumagsak. Kalmadong inilagay ni Kang ang kanyang backpack sa sulok at may seryosong ekspresyon, sinabi kay Mo na isuot ang gloves. Ipinaliwanag niya na gusto niyang panatilihing patas ang laban, binabanggit na hindi niya kayang seryosohin ang laban maliban kung ang kanyang kalaban ay mukhang higit pa sa isang random na thug. Sa isang iglap, isinuot ni Mo ang gloves at sumugod kay Kang, halatang excited na gamitin ang kanyang bagong regalo. Inihagis niya ang unang suntok, at gaya ng inaasahan, hinarang at iniwasan ito ni Kang sa parehong oras. Mukhang medyo naiinis si Kang sa pagmamadali ni Mo, hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataon na sabihin ang gusto niyang sabihin, pero mabilis niyang pinakalma ang sarili, pinaalalahanan ang sarili na pumunta siya doon para sa laban, at ito ang laban, walang dahilan para magalit. Pagkatapos magpalitan ng sunod-sunod na mga random na suntok at harang, pareho silang umatras saglit. Ang maikling pagtigil na iyon ang kailangan ni Kang para suriin ang sitwasyon at mag-refocus. Gamit ang kanyang karanasan bilang pro-boxer, pinaalalahanan niya ang sarili na ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay relax ang kanyang katawan at iwasan ang paninigas ng kanyang mga muscles. Hindi lang ito tungkol sa brute strength, kundi tungkol sa kontrol.
Humakbang si Kang ng unang hakbang, at iyon ang kailangan ni Mo para sumugod ulit, padalos-dalos na naghahangad ng isa pang atake. Pero hindi tulad ng dati, handang-handa na si Kang. Hindi lang niya naipagtanggol ang sarili ng walang natamong pinsala, kundi binaliktad din niya ang sitwasyon at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa panga ni Mo. Kung hindi pa sapat iyon, ginamit niya ang bagong opening para sumunod ng isa pang atake. Sa pagkakataong ito ay tinamaan si Mo sa kabilang bahagi ng kanyang mukha, at mas malakas pa kaysa sa unang suntok. Habang tinitingnan ni Kang ang kanyang kamay, hindi niya maiwasang makaramdam ng surge ng kasiyahan. Ang lakas at precision sa likod ng kanyang mga suntok ay nagpa-amaze sa kanyang sariling performance. Sobrang impressed siya sa sarili niya kaya sinimulan niyang i-review o baka i-replay pa ang galaw kay Mo, halos parang sinusubukan ulit para makita kung paano ito gumagana. Una, pinaluwag niya ang kanyang mga muscles, pagkatapos ay hinayaan ang rotational force ng kanyang katawan na dumaloy sa kanyang kamao at mga daliri, ipinapadala ang lahat ng lakas na iyon diretso sa katawan ng kanyang kalaban. Ngayon, si Kang na ang mukhang tunay na excited, sabik na turuan si Mo ng ilang masakit ngunit praktikal na boxing lessons. Samantala, hindi maitatanggi ni Mo na impressed siya sa skill ni Kang. Napagtanto niya na kung hindi dahil sa body enhancements na natanggap niya mula sa misteryosong orb, ang mga suntok na iyon ay maaaring nakagawa ng malubhang pinsala. Pero imbes na ma-discourage, mas lalong na-accelerate si Mo. Ito mismo ang kanyang hinahangad, isang laban na parehong challenging at masakit. Sa isipang iyon, hindi niya maiwasang magpatuloy, determinadong ipagpatuloy ang kanyang paniniwala na tamang laban. Sa ikatlong palapag, isang red-haired na lalaki ang inaantok sa panahon ng night self-study class. Bigla na lang, nagsimulang manginig ang kanyang katawan ng hindi makontrol, parang nananaginip ng masama tungkol sa nakakita ng multo. Bigla, siyang nagising, mukhang completely disoriented, parang walang ideya kung nasaan siya. Nang bumalik siya sa realidad, napansin niya ang isang hindi masyadong friendly na note sa kanyang desk. Pinapansin siya ng mensahe dahil palagi siyang natutulog sa klase. Hindi na niya inalam kung sino ang nag-iwan ng note, tumingin siya sa oras sa kanyang phone at nagdesisyon na oras na para umalis. Kinuha niya ang kanyang backpack, tumayo mula sa kanyang upuan, at ilang sandali lang, natagpuan niya ang kanyang sarili sa hagdan, pababa para lumabas ng school. Medyo nagugutom, kumuha ang scruffy looking guy ng snack mula sa parang kung saan, at nagsimulang kumain. Pagdating niya sa second floor, may kakaibang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang anino na gumagalaw pataas at pababa sa second year's class. Sa oras na ito, malinaw na may tao, o baka dalawang tao, pero hindi niya matukoy kung sino sila. Ang anino na iyon, syempre, ay kay Mo at Kang, na nakakulong pa rin sa kanilang matinding laban. Sa sandaling iyon, nakita ni Mo ang kanyang sarili na nakakulong, walang paraan para gumawa ng kahit ano kundi ipagtanggol ang sarili. Nag-isip siya ng mabilis, itinaas niya ang kanyang paa sa ere, at sa isang biglaan at hindi inaasahang galaw, itinanam ito ng matatag sa dibdib ni Kang, pinipigilan at ginugulat siya. Pero hindi lang iyon. Habang bahagyang natarante si Kang, hindi inaasahan, naghangad si Mo na sumunod ng isang sipa sa kanyang mukha. Nagawa ni Kang na protektahan ang kanyang mukha, pero malinaw na galit siya. Tinitigan niya si Mo at hiniling na malaman kung bakit bigla siyang nagsimulang gumamit ng kanyang mga paa, samantalang bawal ang mga sipa sa boxing. Si Mo, ngayon ay confident sa kanyang bagong diskarte, ay handa nang umatake ulit. May ngisi, sumagot siya, ano ang sinasabi mo? Hindi ko nga alam kung ano ang box. Bago pa makasagot si Kang, lumundag si Mo papunta sa kanya, naghahangad ng isa pang sipa, habang nang aasar. Sino ang nagsabi na suntok lang ang gagamitin natin sa laban na ito, ha? Tumama ang kanyang sipa ng malakas, sapat para itulak si Kang paatras. Ilang sandali, halatang nahihirapan si Kang. Ang isang bahagi niya ay nagsimula ng maniwala sa mga salita ni Mo, pero bilang isang trained boxer, hindi siya handa na harapin ang mga sipa. Bago pa makabawi si Kang, sinamantala ni Mo ang kanyang pagkalito at nagpakawala ng isa pang matinding sipa. Ang dating dominanteng boxer ay natagpuan ang kanyang sarili sa masamang posisyon, nakakulong at walang magawa kundi ipagtanggol ang sarili. Hindi maiwasan ni Kang na magtaka kung paano nakakapagbigay ang isang taong mukhang mahina ng ganong kalalakas na sipa sa kanyang upper body.
Sa pagkabigla ni Kang, biglang nagpalit ng taktika si Mo at naghangad ng sipa sa isang vital point sa kanyang lower body. Natigilan si Kang, hindi alam kung paano sisigot. Isang bagay ang sigurado, kung matatamaan ang lugar na iyon, tapos na siya. Babagsak siya at hindi makakapagpatuloy sa laban. Gaya ng kanyang kinatatakutan, walang kahirap-hirap na tinamaan ni Mo ang weak spot. Pero sa kanilang parehong pagkagulat, walang nangyari. Hindi man lang siya nakaramdam ng kahit anong sakit. Agad na umatras si Mo, naglalagay ng distansya sa pagitan nila. Pero nakangiti siya, isang smug na nakakaalam ng ngiti, na parang nagpigil siya at sadyang iniwasan na tapusin si Kang. Sa totoo lang, ginamit ni Mo ang kanyang buong lakas sa atake na iyon, pero ang physical enhancement ng kapangyarihan ng Dragonling ay nawala, na parang hindi ito kailanman nag-exist. Pagka-realize nito, nagsimula ng magpanik si Mo. Alam niyang kung wala ang enhancement, hindi niya kayang talunin si Kang. Samantala, si Kang, medyo nagulat pa rin, ay napansin na may kakaiba. Alam niyang hindi ganong klaseng tao si Mo na magpapakita ng awa sa kahit sino, pero wala pa rin siyang ideya kung bakit hindi niya ginawa ang finishing blow. Pero pagkatapos, na parang may divine insight na tumama sa kanya, ngumisi si Kang at sinabing ng aasar, huwag mong sabihing bigla kang nawalan ng kapangyarihan. Walang ideya si Kang na ang kanyang random at katawa-tawang hula tungkol kay Mo ay tama. Sa kanya, ang tanging bagay na may sense ay pagod at nanghihina lang si Mo. Wala siyang ideya tungkol sa orb o sa Dragonling buff. Si Mo naman, ay hindi nagsalita at nagpanggap lang na ayos ang lahat, na parang malayo sa katotohanan ang hula ni Kang. Pero hindi iyon nagpabago sa isip ni Kang. Nabuo na niya ang sitwasyon sa kanyang isipan, at sapat na iyon para mapahagalpak siya ng tawa. Pagkatapos ng kanilang matinding laban, mukhang wala ng ideya si Mo kung paano magpapatuloy sa magulong laban na ito. Samantala, ang red-haired na lalaki na nakatayo sa likod ng pinto ng classroom ay pinapanood sila. Ang tanawin ng dalawang awkward na tao na nagtatangkang maglaban habang tumatawa na parang comedy show ay hindi talaga nakakaaliw para sa kanya. Sa katunayan, sobrang nakakainis nito kaya nagdesisyon siyang umalis na lang, imbes na mag-aksaya pa ng oras sa kanilang katawa-tawang laban. Pero sa kung anong dahilan, ang panunood sa laban ni Kang at Mo ay nagpadama sa kanya ng pagkainis. Pagtalikod ng red-haired guy, tumigil na si Kang sa pagtawa. Naging seryoso ang kanyang mukha habang sumusugod kay Mo, alam na ito ang perpektong pagkakataon para samantalahin ang sitwasyon. Si Mo naman, natagpuan ang sarili sa medyo masamang posisyon, sinusubukang gamitin ang kanyang paa para harangan ang atake ni Kang, o kahit pahirapan lang itong makapagpakawalan ng suntok. Pero ang simpleng planong iyon ay hindi sapat para pigilan si Kang. Imbes na puntiryahin ang mukha ni Mo, dumiretso si Kang sa isang vital spot, isang lugar na hindi sinasadyang iniwan ni Mo na bukas. Akala ni Mo, gagana ang kanyang tuhod bilang matatag na depensa, pero hindi nangyari ang mga bagay ayon sa inaasahan niya. Sa isang suntok lang, hindi lang niya naramdaman ang matinding sakit, kundi ang pagiging nasa isang paa ay nagdulot sa kanya na umikot ng halos 90 degrees, nag-iiwan ng perpektong opening para kay Kang. Hindi nag-aksaya ng oras si Kang, nagpakawala siya ng nakakabasag butong suntok diretso sa ulo ni Mo. Ang suntok ay sobrang lakas kaya pinadala si Mo na lumipad ng ilang metro paatras. Pero kahit iyon ay hindi sapat para patumbahin siya. Sumando si Mo sa pader sa likod niya, napagtanto na kung wala ang enhancement buff, walang paraan na makakalaban siya sa matatag na muscular body ni Kang. Isang desperadong solusyon ang pumasok sa kanyang isipan. Kung magagamit niya lang ang maliit na halaga ng kanyang original mana o inner energy, madali niyang mapapabagsak ang gorilyang ito. Pero dahil sinubukan na niya at nabigo na gamitin ang kanyang mana ng ilang beses, ang ideyang iyon ay hindi mukhang maaasahan ngayon. Pero nagdesisyon pa rin si Mo na sumugal, dahil kahit ang pinakamaliit na tsansa na gawin ang imposible ay mas mabuti kaysa sa wala. Itinulak niya ang sarili na tumayo, nagtipon ng kanyang lakas ng loob, at nag-focus ng husto para tawagin kahit ang maliit na piraso ng magic sa kanyang kamao bago umatake. Inilalagay ang lahat ng kanyang tiwala sa manipis na pag-asang iyon, confident siyang sumugod kay Kang. Pero si Kang, na parang ito ay isang suntok lang ng bata, ay madaling nahuli ang kamao ni Mo sa ere bago pa man ito tumama. Nakikita ang pagkakataon na asarin ulit si Mo,
tinukso siya ni Kang ng isang smug na ngisi, na ngayon ay mukhang mas masigla pero kulang pa rin sa tunay na excitement o effort.